talaga ng despensa at ngayon ko lang ma-upload tong part 2 ng ating Vietnam trip. At bago pa man din ang lahat, hi! Welcome sa RN Diary. Ito na nga ang part 2 ng ating Vietnam trip. Bago nga mag alas 7 ay bumalik na agad kami sa airport dahil nakabook kami sa 7 AM na sleeper bus. At bago nga kami sumakay dyan, bumili muna kami ng aming almusal at doon na lang kami kakain sa mismong bus. Bago ka nga pala sumakay dyan sa sleeper bus, ay kailangan ilagay niyo sa black plastic bag ang inyong mga saping pampaa. Ready naman ang bus line sa mga ganyan. At provided naman nila ito. Ang sleeper bus na sinakyan pala namin ay ang HK bus line. At saklok nga ako nagpa-schedule at nag-book nito. Nung panahon na yan, 933 ang per head na binayaran namin. Isang way lang yun ha. Makaka-discount ka nga kung makakakita ka ng mga nagbibigay ng promotional code. Wala pa akong promotional code eh. Pero madami naman nagpo-post sa TikTok. Hanap na lang kayo. Pinili nga pala namin yung upper deck kasi mas mura doon. Di ko alam kung anong feeling doon sa baba pero okay naman ako dito sa taas. Makikita nyo nga dyan, meron silang pa TV, pa aircon, saka meron ding massager. Para sa amin, very premium nga ng bus line na ito. Magkatapat lang naman kaming dalawang mag-asawa dyan. Tingnan mo nga. Tara nga, tayo kumain muna kaya. Pero kung ako sa inyo, huwag na kayong kumain sa bus. Eh kasi nga, sa dami ng bus stop na hihintuan nyo, ay hindi nga kayo magugutom. Bumili lang kami at kami gutom na niyang mga oras na yan. Yung nabili namin na yan ay nasa 294,500 Vietnamese dong. Haro, pagkain kayo nandito kay milyonaryo na. Dito talaga ako excited sa paghiga. Ay, siya namang tunay na napaka-komportable talaga dyan. Buti na nga lang at may malaking pabintana. At ako'y taong mahiluhin sa mga ganyang biyahe. At eto na nga ang ating first stop. Kaming dalawa hindi naman bumaba dyan. Gawa ng pareho naman nga kaming busog. Siguro sa kada stop namin, 15 to 30 minutes ang tinatagal. Ako nga hindi makatulog. Pero tingnan nyo naman yung isa na yan. Ipagkahimbing-himbing. 5'8 ang height niyan pero nagkasya naman. Ba? Kot-koting pangamay. Haro, masyado kang pala desisyon. Di nga ako makakatulog eh. At eto naman ata yung pangalawang bus stop. Yung mga bus stop na hinintuan pala namin ay hindi ng bus stop nung umuwi kami. Ay, ayan sa bus stop na yan, may ihian dyan. Diyan kayo bumaba ha. Kung kayo ay maiihi. Kasi libre dyan sa bus stop na yan. Sa iba kasi may bayad. At ito nga ang pangatlong bus stop na ito, hindi na ako nakatiis. Ayan, camper van pala yan. Narerentahan din yan, alam ko. Eto na nga ang hindi ko makakalimutan dyan sa may bus stop na yan. Bago ko naman i-chika, ito nga pala yung CR dyan sa may bus line. Malit lang siya, pero pwede na din. Ayan ako'y bababa na. Ari-eri na nga. Dito ko kasi natikman ang unang pho. Ganoon ata, banggitin yun. Pho. Parang awa mo na, ako'y gutom na nga. Ayan, sige, kayo pumila na kaya. Di ko kasi na-try sa iba yung kanilang pho. Pero dito pa lang ako'y sarap na. Paano pa kaya dun sa may sentro? Kaya, chinek ko lang yung mga kung ano-ano dyan. Kagaya hindi naman ako bumili. Dumiretso na nga kami dun sa bilihan na yan. Ako'y naalala ko pala, kadatakam na ako. Ako naman talaga pagkahilig-hilig ko sa noodles. At sabihin nyo ng bias ako at yan talaga ang aking nagustuhan. Rice noodle soup nga yan at ang pinili ko ay yung beef rice noodles pho. Sino ka pupunta dyan? At saan ba ako makakakain ulit niyan? Ako talaga'y takam na takam. Sulit gaya, napakalaki kaya niyang bowl na yan. Ako ay yan na lang ang aking unang pinili. At ang aking asawa naman ay pinili yung may combo na may kanin. Okay, wag mong mamaliitin yung combo na yan. Sulit na sulit din at pagkasarap-sarap. Hala, sige, higo. Ano bang lasa? Nam-nam na nam-nam mo ah. Yung combo na yan ay merong talbos. Tapos yun ay manok. May sausawan para dun sa isda. Saka fried rice, syempre. At syempre, yung sa akin yung pho. Hindi ako makausad sa pho. Ay, pagkasarap-sarap ng pagkakakain mo naman diyan. Hanggang reminis na lang ako. Diyan ko na lang nanamnamin kung gano'ng kasarap yan. Hindi ako, ako'y talagang sarap na sarap dyan, At ang karne na yan, ipagkalambot-lambot din. Kaya kung kayo may plano na kayong pumunta dyan, ay itry nyo nga iyan, promise. Dahil kung ako'y babalik man dyan, yan din ang aking unang kakainin. Makaraan nga dyan, ako muna bumili ng pampalamig. At total naman na dyan na kami, inikot na rin namin. Samot-sari din naman ang makikita nyo riyan. Pero kami hindi na namili. At sadyang ako'y hustong-husto na. Nga yung sinasabing sa inyong CR na may bayad. Kaya kayo ay talagang mag-withdraw sa may airport kung wala pa kayong cash. At tiyak na meron kayong gagastusin papunta pa lang din sa Sapa. Makaraan nga roon, kami bumalik na at sumakay na sa bus. Tingnan nyo yung kanyang makikita. Bakit kaya hindi mo pipiliin na mag-sleeper bus? Sa biyahe pa lang, busog na rin ang mata mo. Amin nga napag-usapan ng mag-asawa kung anong itsura. Tila ikay papaakyat
aakyat din sa Baguio ang pakiramdam. Nakaraan nga ang ibang saglit ay nandiyan na nga kami sa sentro. Ang pinakababa na nga namin ay dun sa may terminal ng bus line. At diyan nga ay may sasalubong sa amin. Ihingi ng inyong pangalan at mag-aantay lang kayo ng service papunta dun sa hotel. Ay kasama na nga pala yung pa-service papuntang hotel pag dyan sa HK bus line. Yung screenshot pala ipapost ko na lang dyan para makita nyo kung ano yung binook ko. At yan, nag-aantay na kaming dalawa. Pagod na rin. Medyo natagalan nga kami dyan bago kami makapunta doon. At dami naman kasing tao. At yung mismong araw na yan, lumapag na rin ang bagyo dyan sa Sapa, Vietnam. Maulan-ulan nga at mababa rin ang ulap. Pero hindi malamig ha. Kaya ito pupunta dyan yung sakto lang ang suot nyo. Yung suot namin na yan, kami init na init pa. Konti na lang at kami aalis na. At kung i-recommend ako tong bus lines na to, oo, i-recommend ako talaga. 10 out of 10 para sa inyong mga aning. O siya, ang susunod naman yung sa hotel. Ay, isa pa yung kasulit-sulit. Kita-kita sa part 3. Bye!